Nang nagkaroon ka ng aksidente, talagang naguluhan ako. Naalala ko pa nung tinawagan mo ako at sinabi mong huwag kang mag-alala. Pero ang pinaka nakakapanibago para sa akin ay yung sumunod na umaga. Tapos tinanong kita, ano ba talaga ang nangyari? At dun talaga ako kinabahan ng kaunti. Naisip ko na sa ganitong pisikal na reaksyon, hindi ko pa ito naranasan sa buong buhay ko. Naisip ko, may nangyari talaga. Kasi kung wala, hindi magre-react ng ganito ang katawan ko. Nung bumaba ka ng kotse, naisip ko, Diyos ko, anong nangyari kay Roland? Maligayang pagdating sa Ang Mga Liebscher at Ang Mga Bracht. Ang podcast kasama sina Roland Liebscher Bracht at Dr. Petra Bracht. Masaya na may oras ulit para sa isa't isa. Oo, Roland, gusto ko sanang pag-usapan ngayon yung aksidente mo na nangyari nung Enero. oo. Matagal-tagal na rin iyon, pero gusto ko pa ring malaman, lalo na para sa mga hindi pa nakakaalam, ano nga ba ang nangyari sa'yo? Dahil hindi naman yung basta-basta medyo... Oo, matindi talaga iyon at sinwerte ako. Pero para di na humaba, lalo na sa mga nakarinig na. Nahulog ako ng paatras mula sa isang bangka, nakatihaya, at bumagsak ako sa isang bakal na bahagi kung saan nakakabit ang propeller. Nasa boat show ako, tinitingnan ang mga bangka, doon iyon nangyari sa akin. Oo, matindi iyon dahil po pwedeng may masamang mangyari, pero hindi naman nangyari. At ilang buwan na rin ang nakalipas mula noon. Tama. May mga nagtanong, kumusta ka na? May nararamdaman ka pa o wala na? Naikwento ko noon, iniiwasan ko talagang magpa-recording. At gusto ko lang ulitin, ikaw bilang doktora, kailangan mo talagang bigyang diin. Huwag tularan ang ginawa ko. Oo, pero lalo na dahil hindi naman ito pangkaraniwan, hindi ito isang bagay na araw-araw lang nangyayari, kaya kakaiba talaga ang nangyari sa'yo. Kaya sa tingin ko, mahalagang-mahalaga na magbigay tayo ng update tungkol dito ngayon kasi ngayon ay Marami ring nagtanong dito. ilang linggo na rin ang nakalipas, tama, at marami talaga ang gustong malaman. Ano ba talaga ang ginawa mo at mga ganon? Pero alam mo, gusto ko sanang malaman, kumusta ba talaga nung nahulog ka? Ano ba talaga ang naisip mo sa sandaling yon? Nasa sarili lang ako noon. Wala talaga akong naisip, napansin ko lang. Ayokong tamaan ang ulo ko dahil masama sa kalusugan ang tumalon sa swimming pool na walang tubig. At pagkatapos, may 3 pa akong yugto sa isip ko. Sa tingin ko, kailangan mo talagang ikwento kung paano nangyari iyon. Sige, pero bilisan lang. Nasa bangka ako at hindi maayos ang pagkakasecure sa eksibisyon. Tapos nadapa ako sa isang gilid, sinubukan kong kumapit sa kanan para mag-stabilize. Akala ko may kabinet doon. Nakita ko sa gilid ng mata ko o parang poste ng kahoy o kung anuman. Pero karton lang pala yon, kaya lumusot ang kamay ko. Dahil walang napanghawakan, umasa akong makasuporta doon. Nakatungo ang ulo sa bangin, may lalim na 1.7 metro. At dahil nakataas ang mga entablado, nakataas din ang mga bangka na karaniwang nasa tubig sa ibaba. At pagkatapos noon, naalala ko pa, iyon ang unang yugto. Ayoko talagang bumagsak ng nakabaligtad o tamaan ang ulo o batok ko, mga ganon. Oo, pero hindi malinaw ang isip ko noon. Parang naramdaman ko lang. Ayoko talaga nun. At buti na lang, masasabi ko na maganda ang kalagayan ng katawan ko. Oo. At dahil nakabitin na ang kanang paa ko sa bangin at parang nakapwesto na ako, hinila ko na rin ang kaliwang paa ko para makatayo ako sa mga paa ko. Pagkatapos naisip ko, sige, babagsak ako pero nakatayo. Pero pagkatapos ay napansin ko na papadapa ako sa likod. At bago ko pa man mapansin ang kahit ano, bigla akong nakaramdam ng malakas na tama sa likod. Hindi ko alam yon kasi di ko alam may nakausling bakal sa ibaba. At oo, pagkatapos, nakahiga na lang ako doon. At kung sino man ang gustong marinig ulit yan ng detalyado, pakicheck na lang po sa ibang podcast kung saan ikinuwento namin yon ng mas detalyado. Pagkatapos, humiga ako at naisip, sira lahat ng likod, gulugod, Talaga bang naisip mo yon? sa 1,000 piraso. Sa paraan ng pagbagsak ko, nagkaroon ako sa loob ng 5 segundo. Basang-basa na ako sa buong katawan. Pawis, malamig. Malamig na pawis, pero basang-basa talaga mula ulo hanggang paa. Nangyari yon sa loob lang ng ilang segundo, siguro mga 10 segundo. Naisip ko na hindi ko pa naranasan ang ganitong reaksyon ng katawan kahit kailan.
Naisip ko, may nangyari talaga dahil hindi ganito magre-react ang katawan ko kung wala. Oo, pakiramdam ko'y naliligo sa pawis. Parang nilulubog ang katawan. Marami sa mga tagapakinig natin, alam din nila yon kasi naranasan na rin nilang madapa. Paano kaya yon kung kasing sigla at liksi mo ako tapos bigla kang maaksidente? Nag-alala ka ba agad o may mga naisip ka bang kung ano-ano? Nung nakahiga na ako sa baba, oo, nung nasa sahig na ako, agad may mga taong nanunood na lumapit. Tapos dumating na rin ang ambulansya at kung ano-ano pa. Malaki talaga ang naitulong nila. Medyo nahiya ako, hindi ko gusto, parang hindi ko alam kung ano ang nangyari. At mga kalahating oras din akong hindi gumalaw ng paa. Sa tingin ko, hindi na ako sigurado kasi ilang buwan na rin ang nakalipas. Hindi ko kasi gustong maramdaman na wala akong nararamdaman. At pagkatapos, nakahiga lang ako doon. Ibig mong sabihin, natakot kang baka paraplegic ka na? Oo, sobrang bumagsak ako. Kasi mula sa 70 metro, halos malapit na sa lupa, kaya malakas talaga ang bagsak ko. At biglaan pa, kasi itong bakal na ito, hindi man gumalaw kahit konti. Talagang matindi yon. At naisip ko, kung bumagsak ako na ang gulugod ko ang tumama, malamang hindi ko yon kakayanin. Alam nyo, inhinyero ako ng makina. Naisip ko, mula sa taas bumagsak ako, nadulas pababa, at habang nakahiga ako, nakita ko sa gilid ng mata ko kung saan ako bumagsak. At natakot talaga ako doon. Iyon ang isang bahagi. Pero sa kabilang banda, parang naramdaman ko na ayos lang ang lahat. Isang napakakakaibang halo. Masakit ang buong katawan ko. Hindi ko agad matukoy kung saan ang sakit sa unang 20-30 minuto. Lahat ay puro sakit lang. Hindi makagalaw, ayaw gumalaw. Pero kahit ganun, naisip ko, ano nga ba ang naisip ko? Hindi ko na talaga masabi kung ano ang naisip ko noon. Parang may pakiramdam lang ako na hindi ko kailangan ng ambulansya. Na hindi ko kailangang pumunta agad sa emergency room o parang instinct lang talaga ang lahat ng iyon, pakiramdam ko lang. Pero medyo kakaiba talaga kasi talagang bumagsak ka ng malakas. Oo, yung iba nag-alala. Yung doktor ng ambulansya, siya ay... Naisip mo bang may anghel kang bantay o siguradong-sigurado ka noon? Hindi ko naman naisip yon. Gusto ko munang kayanin yung sakit kasi sobrang tindi nun. Tapos gusto agad akong bigyan ng gamot ng doktor sa ambulansya. Pero sabi ko, hindi, ayoko ng gamot para sa sakit. Kumbaga, sa isang banda, paano ko ba sasabihin? Espesyalista ako sa sakit? Oo. Pero... Sa sandaling iyon, ayoko talagang uminom ng gamot sa sakit kasi kinaya ko naman. Oo, masakit talaga, pero kinaya ko. At gusto ko... Oo, lalo na kasi alam mo talaga kung saan yung sakit at kung gaano kasakit. Unti-unti ko ring naintindihan. Kasi halos 1 oras din akong nakahiga doon. Siyempre, nagulat ka rin noong una. Kapag nagulat ka, normal lang na hindi agad gumana ang lahat gaya ng dati. Gumagana ang katawan natin na parang nasa emergency. At doon, mas kaunti talaga ang nararamdaman mong sakit. Naramdaman mo ba agad ang sakit noong simula? Naalala mo pa ba yon? Oo, matindi ang sakit na naramdaman ko. Hindi lang sa isang parte, kundi sa buong katawan. Habang lumilipas ang oras, lalong naging malinaw at tumindi ang sakit. Nababalot ako ng malamig na pawis. Oo. Naalala ko pa nung tinawagan mo ako at sinabi mo, sige, huwag kang mag-alala at hindi ko na talaga kayang marinig pa ang linyang yan. Ganon palagi, kapag may nangyayari sa amin, lagi nilang sinasabi, huwag kang mag-alala. Pero may nangyari talaga noon. Galing talaga iyon sa anak nating si Raul. O, galing yung kay Raul. Alam ko, nung nagkaroon ng sugat si Julian sa ulo, kasi paminsan-minsan nagkakaroon siya ng sugat. At gumawa rin siya ng iba pang mga bagay. Paulit-ulit niyang sinasabi, Mama, huwag kang mag-alala. Ngunit ngayon, hindi si Raul at hindi rin si Julian. Yung isa pang anak na lalaki, oo. Tama, pero sa pagkakataong ito, si Roland ang nagsabi, huwag kang mag-alala. At pagkatapos, tinanong kita, ano ba talaga ang nangyari? At doon talaga ako kinabahan ng kaunti kasi naisip ko na baka nasa shock ka. Sa tingin ko, medyo iba ka na rin kaysa dati. Parang may kakaiba sa'yo. Oo. Nasa shock ka at hindi mo talaga alam kung ano ang nangyari sa'yo.
At sinabi mo na nun pa lang na uuwi ka na, napagdesisyonan mo na talaga para sa sarili mo. Tinanong mo pa ulit ng kaunti, sa tingin mo ba ay okay lang ito? Pero sa tingin ko, wala na talagang pakialam. Sabi ng doktor, kailangan nating pumunta sa ospital. Nandyan na ang ambulansya. At sinabi ko, pasensya na, pero hindi pa ako sigurado kung gusto ko yon. At buti na lang, napakaunawa niya. Sabi niya, kayo ang boss. Oo, kayo ang magdedesisyon. At kung kayo ang mananagot at pipirmahan ninyo, mariin ko pa ring iminumungkahi na magpatingin kayo dahil hindi natin alam kung ano ang nandyan. At dahan-dahan din nila akong inilipat. Oo, siguradong walang gagalawin o maapektuhan. At alam ko rin yan mula sa mga kwento ng iba kapag may masamang nangyayari o sa mga pelikula. Oo, sa mga ganyang aksidente lalo na sa motorsiklo, hindi dapat galawin ang biktima. Oo, wag na wag talaga. Para siguradong walang magalaw, lalo na kung may nabaling buto sa gulugod o may problema sa spinal canal, baka biglang mag-collapse. Malinaw na sa akin ang lahat, pero may malalim pa rin akong tiwala. Siguro, ganoon ko lang ito mailalarawan. Meron akong malalim na tiwala. Kasi kung nagpanik ako na baka talagang durog na ang mga buto ko sa likod, oo, at tuluyang nabali at may delikadong nangyari, baka iba rin ang ginawa ko. Pero ang totoo, nung tinawagan mo ako, nakatayo ka na, naglalakad ka na, gumagalaw ka na, sinabi mo rin na unti-unti nang lumalakas ang sakit, na nararamdaman mo na talaga ang kirot. At lalo na sa pagitan ng balikat at ng gulugod, sa kaliwa yon at sa tingin ko, ulitin ko lang, Dibdib na bahagi ng gulugod, tama. at sa likod ng balakang, di ba? Oo, quadratus lumborum. Ano ba yon? Sa likod ng bato. Oo, tama. Oh. Kaya naisip ko, di sige, kung nararamdaman mo na lahat yan at maayos naman ang sirkulasyon mo, kasi sabi mo normal ang presyo ng dugo mo na siyang talagang ikinagulat ng doktor na rumesponde. Kasi Ano ang nangyayari sa presyo ng dugo sa ganitong sitwasyon? tumataas ka na at pulso mo, pero sa'yo parang normal lang lahat. Doon ako nababaliw. At oo, tapos umuwi ka na lang sa bahay para... Naaalala ko pa nung bumaba ka ng kotse, naisip ko, Diyos ko, anong nangyari kay Roland? Kasi kilala kita bilang sobrang fit, maliksi at malakas na tao. Batang lalaki. Bata ka pa, sobra talaga ang dinanas mong hirap. Halos hindi ka makalakad at nakaupo ka na lang nakayuko sa loob ng kotse. Ako yun eh. Sa simula ako ay... Gumalaw ka, oh. Naglakad ako ng kaunti at madalas na upo. Tapos yung taxi pauwi mula Dusseldorf dito, mga 3.5 hanggang 4 na oras yata. Mabagal siyang nagmaneho dahil sinabi kong iwasan ang lubak kasi sumasakit pakiramdam ko pag may tagtag. Kaya mga 90 o 80 lang takbo niya. At pagkatapos, naging ayos na rin. Pero dahil halos buong oras akong ganun, na parang nakaupo ako sa isang posisyon, na parang nagpoprotekta, halos hindi na ako makalabas ng kotse. At iyon nga, iyon ang nakita mo, kaya ka rin nagulat ng sobra. Tama. Pero ang pinaka nakakabigla para sa akin ay yung sumunod na umaga. Kasi naisip ko, kung si Roland, ibig sabihin ikaw ay sobrang nahihirapan na, baka yung susunod na araw ang pinakamasaklap na araw. At nagising ka at parang tumayo ka. Masakit man ang lahat ng iyon sa'yo, pero kahit paano may posisyon kang halos hindi ka nasasaktan. Oo, kaya kong humiga ng maayos. Nakakabaliw iyon sa tingin ko. Hindi ko matandaan kung uminom ako ng gamot nung unang gabi. 2 o 3 araw din akong uminom ng gamot sa sakit. Hindi ko na talaga maalala ngayon. Maganda rin sila. Natutunan kong pahalagahan ang gamot. Sa tingin ko, ininom mo, natulog ka, tapos pagising mo kinabukasan, ayun na. At wala nang epekto ang gamot nun. Tama. Nagtataka ako kasi akala ko kapag nakatayo ka na, wala nang epekto ang gamot sa sakit. At yung kakaibang karanasan na naranasan mo, sigurado akong matindi rin ang tinamo mong pinsala, naniniwala talaga ako doon. Sa tingin ko talaga, nagkaroon ka ng bali sa tadyang, pero walang nakakaalam kasi hindi ka naman nagpakuha ng x-ray. Pero sa huli, hindi na rin mahalaga basta maayos ang baga mo. Siyempre, pinakinggan ko naman ang lagay mo, nakinig ako sa'yo.
Hindi naman na baka may piraso ng buto na tumusok sa baga at biglang bumagsak o mag-collapse ito. Siguro dapat natin itong ipaliwanag, lalo na para sa iba, kasi pina-analyze din natin ito pagkatapos. Galing sa kaibigan nating si Egbert Ritter, isang surgeon sa aksidente. Nag-ikot kami dito sa bahay. Kinunan mo ako ng video at tinukoy ko kung anong hakbang, galaw at pagyuko ang masakit. At nag-diagnose siya, sabi niya, malamang 2 hanggang 3 tadyang ang nabali o napilayan, baka pati mga transverse process. At agad din niyang sinabi, at iyon din ang dahilan kung bakit hindi na ako nagpagamot, sinabi niya, Roland, wala ka namang magagawa dyan. Oo, walang saysay ang operasyon. At ganyan na talaga ngayon. At dahil dyan, hindi rin naman talaga kailangan. Base sa kung paano ka gumalaw at kumilos, hindi ko nakikitang kailangan mo pang ipasuri iyan. Isa rin itong progresibong pananaw sa pagtatasa. Ginawa ko rin iyon at sa ngayon, swerte naman at ayos ang lahat. Kahit na talagang nararamdaman pa rin ito ng malakas. Pero wala namang... Sandali, paano mo nasabing malakas pa rin ang nararamdaman mo? Nandito na ba tayo sa punto na ikukwento na natin kung ano na ang nangyayari ngayon? Oo, ilang buwan na ang lumipas. Hindi pa ngayon, gusto ko munang balikan kung paano tayo nakarating doon. Kasi para sa amin, talagang espesyal din ang sitwasyon na yon. Nung nagkaroon ka ng aksidente, talagang nagulo ang isip ko noon. Hindi ko pa talaga ito nasabi sa'yo kasi naisip ko noon, paano kung may nangyari? Medyo tanga yung tanong pero talagang naisip ko yon kasi pwede rin namang hindi ka na nakauwi. At para sa akin, sobrang nakakatakot yun. Doon ko ulit na-realize kung gaano kabilis mangyari yon. Oo, kung gaano kahalaga ang bawat sandali na magkasama tayo at na meron tayong ganitong buhay. Pero kasing bilis din itong matapos. Kaya sa lahat ng bagay, kasi kung wala ka na dito, hindi ko talaga alam kung paano ko kakayanin yon. Lahat ng mga ganitong klaseng iniisip, yun ang lumabas sa isip ko. Ganon din ba sa'yo na napaisip ka rin tungkol doon? Hindi! Ang naisip ko lang, pwede talagang nagkamali ng malala. Hindi, syempre. Pero alam mo ba kung sino pa ang nag-alala? Ang mga lalaki. Akala ng mga lalaki natin, Diyos ko, ang bilis pala mangyari ng ganito. Kasi parang normal lang lahat, kasi maayos naman ang takbo ng lahat. Si Papa, ang lakas niya, parang sports shoes, kaya niyang tumalon sa pader na 1.5 metro at babagsak lang sa paa niya. Hindi naman siya napapahamak dati, tapos biglang nangyari ito. Pero siguro may kinalaman din yan sa dami ng ginagawa mo para sa sarili mo. Yun lang ang naisip ko. Naisip ko kung paano magre-react ang isang tao sa edad natin kapag nadapa siya. Lalo na kung gaya ng ginagawa ng marami na sana huwag niyong gawin. Gumalaw kayo, mag-unat kayo, gawin niyo lahat ng yan. Kapag hindi maganda ang kondisyon ng katawan mo, kahit na swertehin ka pa at hindi mismo ang gulugod mo ang tumama sa bakal na lata na yon, kundi sa tabi lang. Kahit di ganun kalala ang nangyari, pakiramdam ko baka nabalian ako ng buto. Sinubukan kong saluhin ang sarili ko, pero bumagsak pa rin ako, tinamaan ang braso at binti ko. At kung ang galaw ng katawan ay hindi sanay o naensayo, hindi katulad ng sa akin, salamat sa Diyos, di maraming mangyayari sa katawan at baka pati na rin sa mga internal na organo. Hindi ko alam, kasi yung isang likod ko halos tumama na sa balakang ko. Doon ko nakuha yung isang galos ko. At sino ang makakaalam kung hindi ganoong kalambot at parang kawayan ang sistema? Oo, lagi naming sinasabi, hindi kami tulad ng roble na nababali sa bagyo, mas parang kawayan kami. Kapag may bagyo, yumuyuko kami at muling bumabangon, nagpaparaya. Oo, sa palagay ko, ang kakayahan kong magparaya ang nagligtas sa akin. Bukod pa sa katotohanang 5 sentimetro lang ang layo ng gulugod ko mula sa bakal na gilid at hindi direkta sa ibabaw nito. Alam mo, simula nang makilala kita, palagi kang nagsasalita tungkol sa kahalagahan ng paggalaw. At mula nang na-develop natin itong therapy para sa sakit, halos 40 taon na rin mula nang sinimulan natin ito, palagi nating tinatanong kung ano ang pwedeng gawin para manatiling flexible, manatiling malusog at manatiling walang sakit. Alin sa mga iyon ang talagang tumulong sa iyo na manatili sa tamang kalagayan sa paglipas ng panahon
At alin dun ang talagang isinabuhay mo para mabilis kang makabalik? Nakakabaliw talaga kasi pagkatapos ng 3 linggo, nakatayo ka na naman sa harap ng kamera. Alam mo ba yon? Pagkalipas ng 2 linggo akong walang ginawa. Pagkalipas ng 2 linggo. At pagkatapos, kailangan ko na namang bumalik kasi gusto ninyong mapanood lahat ng mga video, kaya kailangan ko na namang humarap sa camera. Oo, ang wild nga nung pagkatapos ng 2 linggo. Pero nagreklamo muna ako kahit nung ginagawa namin yung mga training para sa app. Sabi ko, ay mga tol, nararamdaman ko na talaga, grabe. Ginawa ko yon ng ilang beses dahil akala ko totoo, pero may mga reklamo pagkatapos. Huwag mo nang palaging ikwento ang aksidente mo. Wala namang interesado. Nakakatawa pa nga yun para sa akin, pero may inis din ang iba. Oo, kapag gusto ng tao gawin ang para sa kanila at ilang beses mo na ikwento, siguro sapat na yon. Oo. Oo, pero paano nga ba yun? Kasi ikaw... Sabihin mo nga, nung sumunod na Lunes ba yon na sinubukan mo agad ulit gumawa ng push-up? Aminin ko, oo, gusto ko lang malaman kung kaya ko. Kalokohan naman, ano nangyari? Wala naman, wala! Gumawa ako ng isa, nakita kong kaya ko at sapat na yon sa akin. Pagkatapos noon gaano katagal ba akong walang ginawa? Kasi ako, yung unang linggo nakahiga lang ako sa sofa, laptop sa hita ko at hindi gumalaw. So hindi ka nag-exercise nung unang linggo? Sa tingin ko mahalagang malaman yan ng mga tao. Kailan ka nagsimulang mag-ehersisyo? May totoong injury ka kasi at talagang masakit yon. At kapag may totoong injury ka na talagang masakit, siguro hindi mo dapat agad pilitin ang sarili mong mag-stretch. Dapat makinig lagi sa nararamdaman ng katawan. Yung iba sa atin, sanay at pamilyar na sa mga ehersisyo. Yung mga gumagamit ng app natin na kabisado na ito. Patakaran talaga na dahan-dahan lang gumalaw, lalo na kung masakit tuwing nag-iinat. Kailangan ito at hanapin mo talaga yung hangganan kung saan hindi na siya positibong matiis. Kung saan hindi na siya yung tipong sakit na kaya mo pa. Pero dahil sa unang linggo pa lang, sa kaunting galaw lang, sa pagtakbo o kahit sa paglalakad, lampas na agad ako sa hangganan na, yun, parang kusa ng ipinagbawal na gumawa ng kahit ano. Pero yung push-up ay ibang posisyon. Kaya ang sobrang hirap para sa akin ay yung pagtakbo at yung pag-upo ng walang sandalan. Katulad ngayon, hindi ko talaga magagawa noon. Kailangan kong patibayin likod ko noon pero hindi ko magawa. Pero nung nakahiga ako, naisip ko rin, kapag nakahiga, kailangan kong sumuporta sa harap at hindi sa likod. Kaya nagawa ko rin yung mga push-up. Maganda rin ang naging pagsubok ko. Kasi naisip ko, mas maganda na ang pakiramdam. Pero bukod doon, at yan din ang tip na maibibigay ko sa ibang tao, sa mga nakikinig na may pinagdadaanan. Kaya limitahan ang paggalaw at huwag nang ituloy kapag ang sakit na nararamdaman ay hindi na yung tipong sakit na nakakagaan ng pakiramdam. Ibig kong sabihin, mataas yung sakit na nakaka-relieve. Magsisimula sa kaunti, tapos lalakas. Tapos mapapaisip ka, kaya ko pa ba? Kaya ko pa bang mag-relax at huminga ng maluwag? At hanggat kaya pa, kumbinsido ako na sinasabi ng katawan ko sa akin na, oo, pwede mo pa yang gawin. Siyempre, kailangan o pati na rin ang mga babae, iwasan ang biglaang mga galaw dahil baka agad nitong malampasan ang hangganan o lumampas sa limitasyon. At hindi ako makaka-react o makakapigil agad dahil mabilis ang kilos. Kaya parang pareho lang din ang sinasabi ko sa mga tao na may 3 punit na litid sa paa. Oo, lagi kong sinasabi na okay lang. Mas maganda na huwag masyadong magpahinga, kundi agad na igalaw. Igalaw muna sa ere para manatiling maayos ang metabolismo. At pagkatapos ng 2 o 3 araw, dahan-dahan nang tumapak habang may hawak, dahan-dahang igalaw. Pero igalaw pa rin. At agad kong sinunod ang prinsipyong ito dahil nakita ko na ito sa libu-libong pasyente na nasugatan. At gusto ko ring gamitin ito sa sarili ko ngayon dahil napakasimple lang naman ang dahilan. Sa sandaling itigil ko ang paggalaw na nakasanayan ko, mabilis na humihina ang katawan. Oo, nawawala ang mga kalamnan, kitang-kita mo talaga. Halimbawa, kapag napunit ang litid sa sakong. Oo, matapos ang 4 na linggo, kalahati na lang ang laki ng binti kaysa sa kabila. Ang bilis-bilis talaga ng pagkawala, kaya kailangan talagang bantayan. Lalo na pagdating sa mga kalamnan. Ang mga buto, mas matagal yon. Oo, kahit may nangyayari rin doon. Pero ang mga kalamnan, mabilis talaga silang magbago. Kapag hindi na gumagalaw ang kalamnan, agad nating nararanasan ang pagkawala ng metabolismo.
Wala na tayong metabolismo. Dahil ang metabolismo kasi, Hindi totoo na walang metabolismo. oo, medyo exaggerated lang yun. Pero sa metabolismo ng kapilary, hindi na halos umaabot ng maayos ang presyon ng puso dahil masyado na itong kalat. Oo, epektibo ito sa pamamagitan ng paggalaw, pag-igting at pag-relax ng kalamnan, pati bilis ng daloy ng likido sa pagitan ng selula. Depende lahat sa paggalaw. Kapag tumigil dahil sa bali at walang ibang paraan, kailangan ko talagang huminto muna. Oo, ngayon nilalagay na lang ang braso sa suporta. Hindi na sa plaster na hindi magalaw. Nilalagyan ng suporta na may konting galaw para manatiling aktibo ang metabolismo. Pinag-isipan ko talaga kaya lubos ko itong inangkop. Kumilos ng dahan-dahan hanggat kaya pa. Sa unang linggo, talagang napakakaunti lang yan. Sa tingin ko, bago rin sa'yo na nagkaroon ka ng ibang pananaw tungkol sa mga painkiller. Tama ba? Sige, gawing praktikal na pananaw na lang. Kaya sa teorya, palagi kong sinasabi, sige, kung weekend lang, o kung may kasal, o kung bigla ang bakasyon, o kung walang malapit na pain therapist mula sa amin na may klinika, o kung wala kang oras para sa mga ehersisyo, may mga ganyang sitwasyon talaga. Oh, minsan okay lang na tulungan ang sarili mong lampasan iyon. Ginamit ko rin iyon ng masaya. Sana nagawa ko iyon kahit wala. Pero sobrang sakit talaga at tama ka. Natutunan kong pahalagahan ang bagay na hindi agad ako nasisira pagkatapos ng isang linggo na parang may masamang epekto sa akin. Hindi ko talaga gagawin iyon at lagi ko iyong iiwasan. Pero sa maikling panahon, nagustuhan ko iyon kasi nakakapag-type na ulit ako sa laptop ko. Oh, at nakapagpatuloy ulit ako pero hindi nga pang matagalan. Mas mahalaga ang karanasan ko sa gamot sa sakit. Para sa akin, iyon ang unang beses ulit na-appreciate ko ulit kung ano talaga ang ginagawa natin sa ating therapy para sa sakit. Dahil palagi akong natatamaan ng ganoong mga pag-iisip na napapaisip ako, nako, gaano karaming tao kaya dyan sa labas ang nakakaramdam ng parehong sakit na nararanasan ko? Hindi aksidente ang dahilan, kundi walang nakakaalam pinagmulan nito. Yung mga hindi tiyak na pananakit ng likod kung saan ang mga tao ay tuloy-tuloy na umiinom ng gamot, oo, o kaya napupunta na lang sa kung ano-anong grupo na ang sinasabi, hindi na namin kayo matutulungan, tapos na ang lahat ng therapy para sa inyo. Nakakatakot. Mahalaga talaga yon. Yun ang aral na laging dala sa bawat aksidente. Naniniwala ako doon. Pampawala ng sakit. Punto 1. Tama ka. Punto 2, Roland. Subukan mong unawain ulit ang nararamdaman ng may sakit sa likod. Dahil hindi ko na talaga nararamdaman ang sakit. Ilang taon na. Hindi ko alam. Dekada na siguro na wala na akong nararamdamang sakit. Minsan, dahil sa sports, sobrang pananakit ng kalamnan o maling training, nagkakaroon ng paninikip sa balikat o iba pang bahagi. Pero wala namang kahit ano na talagang naging malaking abala sa akin. At maramdaman ulit kung ano ang nararamdaman ng mga taong tinutulungan natin. Napakahalaga nun. At nagsimula ka ng mag-ehersisyo, kailan nga ba? Hindi ko na rin matandaan ng eksakto. Sa tingin ko ako ang nauna. Nagsimula talaga ako sa paggawa ng video kasi alam kong may naghihintay na mga tao. Hindi tayo pwedeng magpahinga o magpatigil-tigil doon. Pagkatapos, sinubukan ko agad ang mga ehersisyo para malaman ang kaya ko. Kung tutuusin, medyo nandaya rin ako kasi pinili ko yung mga ehersisyo na sa tingin ko kaya ko. Yung mga kaya mo pang gawin. Yung mas madali para sa'yo at yung hindi mo masyadong kaya. Siguro yung mga regular na gumagamit ng app namin. Yung sumasali sa training mula Lunes hanggang Sabado, 8 minutong training o kalahating oras na training tuwing linggo. Malamang napansin na nila na hindi na ako masyadong nahihiga ng patalikod. Nag-isip ako ng alternatibo gaya ng pag-align sa pader at iba pa. Paano yon? Nagpatingin ka ba sa doktor? Hindi ko na maalala. Isang beses kasama ang Osteopressure. isang beses medyo nakatulong din yon. Pero napansin ko na kailangan talagang may ayusin. At nangangailangan yun ng kaunting oras, di ba? Lalo na kapag may mga pinsala. Oo. Yan din ang iniisip ko. Sa panahong yon, meron bang sa yugto ng paggaling, pag-uusapan natin mamaya kung tapos na ba yon o hindi? May sandali ba na talagang tumimo sa'yo? Tumimo? Oh, yung tipong napaisip ka na lang, grabe, ang galing naman ng isang bagay. Halimbawa, Ipinagmamalaki ko ang aking anghel na tagapagbantay o yung parang isang kasama na pumigil na may mas masama pang mangyari sa akin. Sobrang saya ko noon, aaminin ko.
At pagkatapos, oo, naging proud din ako sa sarili ko na nalampasan ko yon. Oo. Ano pa ba ang mga nangyari? Oo, at nagustuhan ko na obserbahan kung ano ang nangyayari doon ngayon. At gaya ng sarili kong teorya na palagi kong sinasabi na maaari kong gamitin sa sarili ko para gumaan ang pakiramdam ko at makakuha pa ng positibong bagay mula rito. Kailangan ko ngang magkwento ng isang kapanapanabik na nangyari at kung ano ang mga nangyari nitong mga nakaraang linggo. Yeah, gusto ko rin sanang malaman kung ano ang masasabi mo kapag nilingon mo, ano ang talagang nakatulong sa'yo sa buong panahong ito, at ano ang pinaka nakatulong. Kasi may ideya rin ako tungkol dyan. Pinaka nakatulong sa akin ay yung paniniwala ko hanggang sa bawat selula ng katawan ko na kayang magpagaling ng katawan ang sarili niya, basta hayaan mo lang siya. Kapag ang lalaki o babae rin, paano ko ba sasabihin umaasta sa paraang magagawa ng panloob na doktor ang trabaho niya? Ibig sabihin, hindi ka magiging padalos-dalos. Oo, hindi basta-basta, walang alam, biglang tatalon o magmamadali sa pagsubok kung kaya mo pang gumalaw. Kalokohan naman yon. Oo, pero madaling tandaan. Aha, matindi talaga ang nangyari. Pwede sanang mangyari ang pinakamasama, pero hindi naman nangyari. May nabanggaan ako. May mga sugat ako at baka nga nakakakaba pa. Matagal-tagal ding parang may kumikiskis sa likod ko. Oo, may kumikiskis nga. Tinawagan ko ulit si Egbert at sinabi ko sa kanya. Sabi ni Egbert, oo naman. Hanggat may kumikiskis, matibay pa, di ba? Oo, yan nga ang sarili kong kasabihan. Pero ang totoo niyan, ang kasabihan talaga ay hanggat may kumakalabog, matibay pa. Oo, alam ko yan, pero kaya nga, Hindi ko naranasan ang pagngit-ngit, kaya ikukwento ko na lang ngayon kung ano ito. Mula pagkabata pa lang talaga ako. Napakasama ng aking postura, nasa sistema ko na talaga ng paggalaw yon. Nagsimula iyon nung 9 na taong gulang ako at nagjudo. Palagi akong ganun tumayo sa banig, kahit walang nagsabi na tumayo ako ng tuwid. Pagkatapos, kalaunan. Sa Wing Chun kasi palaging lahat din ay nasa harap. prinsipyo ng gitnang linya. Lahat at balikat ay nasa harap. Magkadikit ang braso para siksik at walang atake na makakapasok. At noon, wala rin akong kamalayan tungkol doon. At napansin ko rin kalaunan na kapag hindi ako nakatutok, talagang pangit ang tindig ko. At doon ako nagsimulang magtrabaho para baguhin iyon. Lalo pa pero talagang mahirap kasi. Kaya sandali lang, isang maliit na paliwanag para sa mga magulang sa inyo kung may mga anak kayo na hindi pa ganap na lumalaki. At naglalakad sila na parang kampante, relaxed. May bilog ang likod at nakaunat ang ulo. Oo, ipaliwanag nyo sa kanila nang may pagmamahal kung ano ang nangyayari. At ipaintindi na kung hihintayin nilang maging 25, 30, 35 o 40 na po sila. Na ang trabaho, ang tindi ng trabaho, ang effort na kailangan para maitama ulit iyon. Ang maibalik ang tamang tindig sa huli. Ang maibalik ang tamang tindig ay sobrang hirap kung ikukumpara sa isang batang katawan. At dahil dyan, hindi ko alam kung sino sa inyo ang nakakakilala sa pag-aayos ng ating gulugod, kung saan ang lalaki o babae ay hihiga ng patihaya at pagkatapos ay ilalapit ang baba sa leeg. At ang cervical spine ay ilagay ang cervical at lumbar spine. Ibaba ang tuhod, mararamdaman ang hatak sa likod. Talagang nabuo ng tama ang katatagan at istruktura ayon sa dapat. Dahil ang usapan dito, hindi sapat na sabihin lang sa mga bata, tumayo ka ng tuwid. Hinihila ng mga fasya papunta sa harap kaya hirap at nangangalay ang mga kalamnan sa likod. Hindi nila kaya iyon at walang batang nakakagawa niyan. Kailangan talagang maunat iyon. Maaaring magdagdag ng ehersisyong pampalakas ng likod tulad ng ginagawa sa pag-aayos ng gulugod gamit ang pagtulak pataas ng mga braso. Kaya lahat ng iyan ay maaaring isang kit, dalawang kit. Oo, isang kit. Tama, dapat tama, hindi ang kit. Isang bata. Pero pwede mo rin sabihin na galing sa bata. Oo, pwede rin akong mag-German. Oo. Kaya dapat ipaliwanag talaga sa mga bata at gawing malinaw kung tungkol saan ito. At pagkatapos ay hikayatin silang gawin ang mga tamang ehersisyo bago pa lumaki ng husto ang katawan. Ibig kong sabihin, okay pa sa 20 hanggang 30,
Pero pag malapit na sa 40 o lampas, mas mahirap na talagang itama. Sige, ngayon babalik tayo ulit mula sa paglihis na yon. Oo, kaya ko namang gawin ulit halos lahat, pero may 2 bagay na hindi pa talaga ganoon kadali. Pero kaya ko na gawin lahat ng iba pa, pati lahat ng ehersisyo at stretching exercises natin. Ang hindi ko pa talaga kayang gawin ay, sa totoo lang, 3 bagay pa ang hindi ko kayang gawin ng maayos. Yung una ay ang pag-aayos ng gulugod habang nakahiga sa likod at ang pag-aayos ng gulugod para sa mga hindi pa nakakakilala ng ehersisyong ito sa atin, gaya ng nabanggit kanina. Hihiga ka sa iyong likod at susubukan mong ilapit ng husto ang iyong leeg at balakang na bahagi ng gulugod sa arko, upang ang mga pagyuko ng likod at ang sobrang pag-extend ng leeg na masyadong malaki ay mabawasan at maging normal. Kaunting pagyuko ay normal lang naman, likas iyon sa katawan, pero hindi dapat sobra. Kaya, at napansin ko, lalo na pagkatapos ng aksidente, matapos na medyo bumalik sa ayos ang lahat. Tama doon sa BWS kung saan ako bumangga, kung saan naramdaman ko rin ang matinding sakit na palaging naroon sa isang tuldok. Kung saan ito kumikrisp. Hindi pa naman yun nangyari. Ganun ba? Pero ngayon doon na ito kumikrisp. Hindi, mag-ingat ka. Di ko napansin yung pagkikrisp. Pero nung humiga ako para sa pag-aayos ng gulugod, napansin ko, habang tumatagal, parang may nangyayari doon. May tunog na parang kumikrisp. Doon ko naisip, baka may mabuting na idulot sa akin ang aksidente. Ito ang aking sobrang bilog na likod. Na baka dahil may mga nasira doon, baka ngayon ay maayos na siyang mag-organisa. Ibig sabihin, magkaroon ng mas magandang postura. Gusto mo bang sabihin ko sa iyo ang isang bagay? Kakatapos ko lang mag-ehersisyo. Gusto mo akong bisitahin at makita ang ginagawa ko. Oo. Ang ganda ng panahon kanina, manipis pa ang suot mong t-shirt. Ikaw ay mula sa... Nakita kita sa gilid at sasabihin ko sa'yo, iba na ang tindig mo. Yung bahagyang kuba mo dati, wala na. Wala na yun, nawala na talaga. Nakakatuwa yun para sa akin. Nakakatuwa talaga yun para sa akin. Sobrang kakaiba para sa akin pero Ako ay nandito na simula pa noong. Oo, kailangan mong tanungin pa ang iba kung ganun din ang tingin nila o kung ako lang ang may gusto nito o ikaw lang ang may gusto. Pero para sa akin, talagang napaka hindi ka panipaniwala nun. Pati si Christoph, ang personal trainer ko, sinabi rin niya, may nangyari talaga sa'yo. Oo, literal talaga ang ibig kong sabihin. Pero, gaano ko na ba ito ginagawa ng may ganap na kamalayan? Mga 6-7 linggo ko nang napansin yung pagngangalit at mula noon nagkaroon ako ng kakaibang ideya. May kakaiba akong ideya. Kasi ang problema sa kuba, nakapirmi yun dahil sa dibdib. Kung wala ang dibdib, di naman kalaki ang problema. Pero ang dibdib ang nagpapakita, nagpapalakas ng... Sandali lang. Nagpapalakas ng pagyuko na yon. Ibig sabihin, kung gusto mong ituwid ang kuba sa edad natin, kailangan mo ring baguhin ang estruktura ng dibdib. At malaking trabaho talaga yan, hanggang sa punto na maaari mong maisip na baka hindi talaga posible. Oo, at ngayon sobrang nakakatuwa. May naririnig akong langit-ngit tuwing inaayos ko ang posisyon ko. Tinekay ko agad yon bilang isang positibong bagay at sa bawat langit-ngit iniisip ko, sige lang, maglangit-ngit ka lang para maging tuwid ako, tuloy lang. Pero hindi ko naman sinobrahan. Pero minsan, sa totoo lang, kailangan ko pa ng 1 minuto pagkatapos ng pag-aayos para muling makatayo. Kasi parang ang katawan, at alam ko yan mula sa ibang sakit. Sa sandaling yung gulugod, lahat ng mga litid, lahat ng mga kalamnan, libu-libong maliliit na kalamnan ang nakakross sa iba't ibang bahagi ng buto ng gulugod. Nagkakaroon ng sakit kapag napunta sila sa posisyong hindi nila nakasanayan. Ibig sabihin, pag naayos iyon, mag-a-adjust ang mga fascia, litid, buong sistema ng litid at mas susuportahan ang gulugod. Siguro iyon din ang nakaligtas sa akin, Dahil ang matibay na sistema ng litid sa paligid ng gulugod, iyon ang nagpoprotekta laban sa sobrang matitinding galaw. Laban sa sobrang matitinding epekto, gaya ng isang malakas na hampas o kung ano paman. At napansin ko, kaya kong palalain ulit ang sakit ko na halos nawala na sana. Kailangan ko lang humiga at magtrabaho hanggang marinig ko ang kaluskos. At pagkatapos, napansin ko ulit ng 2-3 araw. Ay, may kailangan pa.
Nagbabago ngayon, masakit. Tapos bumaba ulit. Oo. Tapos balik ulit sa likod, inayos ulit. At ngayon, ganito na ako. Ginagawa ko na ito araw-araw. Ngayon nga 2 beses na sa isang araw. 1 beses sa umaga, 1 beses sa gabi. Iniisip ko kung ito pa yung phase na baka hindi pa talaga ang mga bagay na ito. Matigas at buo ng magkadikit na medyo kaya pang mag-adjust sa mga pangangailangan na parang inuutos ko sa katalinuhan ng katawan ko. Sa panloob na doktor, ayusin mo nga ang likod ko. Kung ganun, kailangan ko na itong samantalahin ngayon. At yung tanong ko na sinabi mong maghintay muna ako sandali ay hindi pa rin nasasagot. Dahil isang bahagi lang naman ang nasugatan. Pwede pa rin bang maging pantay ulit ang kuba kahit isang bahagi lang ang gumagaling? Ganito na lang sabihin natin. Ibig sabihin, kung kalahati lang ang resistensya, kalahati rin ang trabaho, at kalahati rin ang pisikal na input na pwedeng makaapekto sa dibdib. At nakakatawa, 3 araw na akong may nararamdamang kirot dito sa ibaba ng dibdib ko na hindi ko pa naranasan dati. At iniisip ko na baka dahil ito sa nagsisimula nang magbago ang estruktura ng dibdib ko. Pero baka may mga nakikinig ngayon, pati na rin mga doktor, kung nandyan kayo. Nagsasabi, baliw talaga siya. Ano bang iniisip o sinasabi niya? Pero ang ibig kong sabihin, hindi ko naman agad ikinuwento ng ganoon. Napapansin ko rin kasi sobrang aware ako sa postura ko para nga mapagtrabahuhan ko yon. Tama yan. Sa tabi ng desk ko, kapag nakaupo ako, may nakasabit akong salamin. Oo, kasi kung walang salamin, Ikukwento mo pa talaga yan. ikukwento ko talaga. Ikaw talaga ang pinakaastig dahil palagi kang sumisilip. Bakit ko ito kinukwento? Kasi makikita mo lang ang pangit mong postura kapag nakita mo ang sarili mo sa gilid, tulad ng paglalakad sa shopping street na may salamin sa bintana ng tindahan. Doon mo mapapansin at maitama ito. Napansin ko yan dahil madalas akong nakaupo sa desk at palaging ganun ang postura ko. Tama. Kaya para sa inyo, talagang tip ko, kung maaari, depende sa kwarto ninyo, maglagay kayo ng salamin doon. Magugulat talaga kayo. Matagal na siyang nakasabit doon, pero lagi pa rin akong nagugulat kapag tinitingnan ko. Kapag nandito ako at nagsusulat, bakit ka ba natatawa dyan? Oo, kasi kung paano mo ikinukwento at naikinukwento mo talaga at medyo nakakabilib talaga siya. Kadalasan kasi, hindi mo naman tinitingnan ang sarili mo sa salamin mula sa gilid. Palaging harap lang ang tinitingnan mo. Gets ko na. At dahil doon, at balik ulit doon. Kaya nga natutuwa ako na sinabi mo yan ngayon. Pakiramdam ko rin na may nangyayari na doon. Sige. At napapansin ko rin na mas madali na para sa akin ang umupo ng tuwid. Dati, palaging may kaunting hirap iyon. Siyempre, kasi dati lahat ay masyadong maikli, dekada na. At ngayon, mas madali na. Isa pa sigurong benepisyo ito, patuloy naming susubaybayan, baka sa 2 o 3 buwan. Gagawa kami ng karugtong para mag-ulat ulit. Yan ang plano ko, baliw man ang tingin nyo o hindi. Sabi ko, nakakagawa ng himala ang pananampalataya. Oo, sang-ayon ako sa'yo dyan. Sabi mo may 3 bagay na hindi mo pa kayang gawin. Oo, tama. Mahirap talaga sa akin yung paghiga ng nakatihaya. Pero natutulog ka pa rin naman ng nakatihaya, di ba? Oo, iba kasi sa kama. Iba talaga sa kama. Ibig kong sabihin, matigas ang kutsyon, pero hindi kasing tigas ng sahig. Hindi kasing tigas ng sementadong sahig. Sige, malinaw. Ayun na nga, sa palagay ko mga 5 hanggang 1 sentimetro lang yun. Oo, kung may espasyo, ayos lang. Kapag nakuha na yung espasyo dahil matigas ang sahig, kailangan talagang mag-iba ng posisyon ang katawan. Sige, yan ang isang bagay. Yung isa pa, nagsimula na nga akong gumawa ng pull-up. Pero kapag nakasabit ako, meron kami dito. May hagdan kami, pababa yung hagdan, at meron doon na isang, ano nga ba tawag doon? Parang nakausling bahagi mula itaas, luma na yung bahay. Oo, pwede kang sumabit doon, at kadalasan tuwing bumababa ako ng hagdan, sumasabit muna ako sandali. Para palaging bumalik sa tuwid na posisyon. Di ko pa kayang subukan ang pagbitin. Pero kapag nagbitin ako, nararamdaman ko talaga doon mismo kung saan pumasok ang bahaging iyon. Na talagang hindi komportable ang pakiramdam. Baka hindi pa ito sapat na mahigpit. Oo, tama. Pagkatapos, kaya kong isabit ang sarili ko kapag tumayo ako sa dulo ng mga daliri ko sa paa.
At pagkatapos, dahan-dahan akong luluhod, unti-unti, at habang ginagawa ko yon, lalong humihigpit ang pagkakasabit. At pagkatapos, pwede kong hanapin ng eksakto yung punto kung saan iniisip ko na, tama na, sapat na ito. Oo, kasi yung sakit hindi naman talaga ganun. Mas parang isang pakiramdam lang. Grabe, ano ba ang nakakabit sa ano? At ano ba ang kailangan munang sanayin ulit? Pero nakagawa na ako ng 3, 4 na totoong pull-up, kahit na mas kaunti kaysa dati. Ilan ang kaya mong gawin ngayon? 5, 6 lang. Oo, pero sa una kong subok, 3 lang nagawa ko at hindi ko rin kayang bitawan ng buo. Kailangan kong gawin ang di ko karaniwang ginagawa at hilahin ulit mula rito. Oo, kasi ang totoong bitawan at isandal lahat sa balikat na talagang maganda sana, sobrang suportado ko yan. Kahit may hindi sang-ayon, para ma-develop talaga ang kasukasuan sa lahat ng direksyon. Hindi ko pa kaya. Pangalawa at pangatlo, napansin ko yan habang nagjo-jogging. Hindi pa ako regular kasi yung pagyanig, tumatama talaga sa parteng yon. Sa pagitan ng shoulder blade at gulugod. Tama, eksaktong parte na yon kung saan malamang nagkaroon ng mga tinik ng buto o yung mga pagkapunit doon. Sige, pero susubukan mo pa rin ba ngayon? Oo, syempre. Pero sinusubukan ko palagi na hanggang sa kaya ko pa, na yung sakit ay kaya ko pa. Kapag nakabitin, hindi naman talaga sakit yon. Parang feeling lang na may mapupunit. Tip ko, sa kahit anong stretching, at hindi naman talaga masakit habang nakastretch, pero nakakaramdam kayo ng kakaibang pakiramdam. Parang may banta, parang nakakakaba. Hayaan ninyong tumaas ang takot basta't manatiling positibo. Huwag hayaang maging negatibo. Sa tingin ko, ito rin ang parehong limitasyon gaya ng sakit kapag nag-iinat na dapat sundin. Pero Hindi mo ba sa tingin minsan dapat hayaan muna ito para makapagpahinga? ang pagpapahinga ay pag-iingat at ang pag-iingat ay nagdudulot ng panghihina. Oo, pero kasi Halimbawa, kapag nagbabiting ka dyan sa gilid ng hagdan, baka pwede mong bawasan ang pag-eensayo ng ilang araw para lang... Konti lang lagi ginagawa ko para kaya ko ng maayos. Sige. Kung wala kang gagawin, hindi matututo ang estruktura na panatilihin yon. Paano ko mapapatatag ang estruktura? Talagang kumbinsido ako hanggang kaibuturan ng aking kaluluwa, na ang isang estruktura, napansin ko rin, hindi ako agad humiga ng patihaya dahil malakas ang hatak nito sa akin. Kalaunan, naging ayos na at doon ko lang napansin na kumalabog na ito. Na mayroong nagbago doon ng positibo. Ini-interpret ko yon bilang isang positibong pagbabago. Pero Roland, alam mo, halos wala akong kilala na kasing pamilyar sa sarili niyang katawan tulad mo at na talagang alam niya... hanggang doon lang at hindi nalampas pa. Totoo ba talaga ang ibig mong sabihin? Dapat sanayin ng lalaki at babae. Salamat sa Diyos, kayong lahat na gumagawa at nagpapraktis ng mga ehersisyo natin tuwing nag-eehersisyo. Palagi kong sinasabi, mga tao, damhin niyo sa sarili niyo. Kumusta kayo? Ito ba ay magaan na sakit, mas mabigat na sakit, o sakit na kailangan mong ipunin ang kamao mo kung may espasyo para doon sa ehersisyo? Na kailangan mong mag-tense ng katawan para tiisin ito? Na kailangan mong mag-tense ng isipan para kayanin ito? Lahat ng yan ay hindi dapat mangyari. At hindi rin dapat umabot sa punto na hindi ko na talaga kaya, kundi darating ang punto na ang sakit ay sobrang tindi o ang pakiramdam ng bigat ay sobrang hindi komportable na kapag dahan-dahan mong ginagawa ang kailangan, mas mararamdaman mo ito. Na mapapansin mo, ngayon narito na ang break-even. Ngayon nagsisimula ng magkaroon ng negatibong dating ang mas malakas na positibo. At iyon ang punto. Hindi lang kapag lubos ka ng nasa negatibong bahagi. May ganitong hindi pagkakaintindihan sa atin. Oo. Minsan pati mga therapist ay nalilito dito. Oo. Kapag ginagawa ang osteopressure. Halimbawa, may mga pasyente na nagsabi sa akin na muntik na silang mapasigaw at doon ko nalaman na iyon ay isang therapist na hindi naintindihan nang tama ang aming therapy. Oo, natutunan niya ito pero hindi talaga niya alam gamitin. Dahil ang anumang therapy na halos mapasigaw ka na o kailangan mo pang sumigaw, may mga ganitong klase ng therapy. Kontraproduktibo iyon sa gusto nating mangyari kasi ano ba talaga ang gusto nating gawin? Gusto nating burahin ang mga programa ng tensyon na nabubuo sa utak. Kapag nasa isang ehersisyo ako
at lahat sa loob ko ay tumututol, sobrang tensyon na iyon. Gumagawa lang ako ng tensyon at pananggalang na programa. Oo, syempre. Kaya nagiging kontraproduktibo ito. At dahil dito, irerekomenda ko sa lahat. Ito ang aking opinyon. Maaaring mali ito. Pero irerekomenda ko sa lahat. Huwag kayong magpa-therapy sa isang therapy na sobrang sakit na parang gusto nyong sumigaw. Sobrang sobra na matutuwa ka na lang pagtapos na, hindi dapat mangyari iyon. Sa tingin ko, maaaring mali ako o may iba kayong opinyon, pero wala akong pakialam. Sigurado ako na ganun nga. At yan ang dahilan ko. Kung may iba ring nakaranas ng katulad na aksidente gaya mo. Grabe, hindi ko alam. Mahirap. Hindi mo pa alam kung ano ang itatanong ko. Hindi mo pa talaga alam. Kaya ko nang basahin ang isip mo matapos ang 42 taon. Gusto kong itanong, kailangan ba talagang subukan ninyong mag-isa yan? Napakahirap na tanong yan. Sa tingin ko, pwede rin akong magsalita dyan. Siyempre naman, mahal ko. Sa tingin ko, gusto ko munang ipasuri ito sa isang doktor na espesyalista sa aksidente para siguradong walang makaligtaang kahit ano. Na ikaw lang mag-isa ang nakagawa niyan, sobrang hanga ako. Pero para sa taong totoong nahulog sa hagdan o hagdang bakal tapos iniisip, kaya ko rin gawin yan tulad ni Roland. Si Roland buong buhay niyang nag-ensayo at isinagawa rin ang lahat ng tinuturo niya sa inyo. At naniniwala ako na kakaunti lang ang gumagawa ng katulad ng ginagawa mo. Kaya mas gusto ko sana kung maaari sana. Pumunta kayo sa isa sa mga therapist namin, halimbawa na sinanay namin, o kaya sa isang doktor na sinanay din namin, o kaya sa isang espesyalista sa aksidente. Dahil meron siyang dalawang pananaw, meron siyang kakayahang tumingin mula sa dalawang anggulo. Sige, titingnan lang natin para siguradong wala tayong namimiss o nalalampasan. Kaya't ang seguridad para sa apektadong tao, para sa kanya, pero pati na rin para sa doktor, para sa doktora. Alam niya kung ano ang pwede niyang gawin. Kaya ang susunod na tanong ay para sa iyo, Roland. Pwede ba akong magdagdag pa? Gusto mo rin bang magdagdag pa? Oo, siyempre. Siyempre, magiging mali kung iba ang irekomenda ko. Pero may maliit lang akong dagdag na dapat ninyong tandaan. Isang bagay na talagang bago. Hindi, dahil sa simpleng dahilan lang. May mga doktor na tumitingin sa mga aksidente. Halimbawa, tulad nung tumingin sa akin nung naaksidente ako. Ang astig niya talaga, isa siyang babaeng doktor na pang-emergency. Hindi ko alam ang pangalan niya. Baka marinig niya ito. Salamat sa maganda niyang pag-aalaga. Komportable ako, lalo na't ako mismo ang nagdesisyon. Yun ang tama para sa akin. Marahil naramdaman niya rin yun at baka kilala niya ako kaya kaunti lang sinabi niya. Hindi ko talaga alam. Sa kahit anong paraan. Kailangan ninyong maintindihan ang isang bagay. Paano ko ba sasabihin ito ngayon? Kung ako, kapag nagpatingin ako. Paano ko ba sasabihin? Sa totoo, ayokong makita itsura niyan sa loob. Alam niyo ba kung bakit? May larawan ako at positibo ang larawan na yon. Kailangan nating sabihin, yan ang direkta. Hindi ko sinasabing gayahin niyo ako. Gusto ko lang ipaliwanag kung bakit ko ito ginagawa. Lahat ay may sariling desisyon, kaya tayo ay para sa kalayaan. Gusto naming bigyan kayo ng kalayaan, lalo na sa mga ganitong sitwasyon, na gawin kung ano ang tingin nyong tama. Gusto naming magbigay ng gabay sa pagpapasya para makagawa kayo ng tamang desisyon. Magbibigay ako ng kabaliktarang halimbawa. Magpapatingin sana ako doon, okay? At doon sa X-ray o magnetic resonance imaging o computed tomography scan, kung ano man ang ginawa, makikita na nagkakabutil-butil na, napunit na iyon at pangit ang itsura at kung ano-ano pa. Ano kaya ang maiisip ko noon? Magkakaroon ako ng takot sa isip ko. Kung kaya ko pa bang magkalakas ng loob na sabihing, sige. At sa kabila ng lahat ng ito, na parang magulo at sabog-sabog, ako ba mismo ang gagawa nito ngayon? Palagay ko, wala nang chance pagkatapos. Alam kong delikado ang usapang ito, kaya Sobrang delikadong usapan to kasi pwedeng sabihin, Kaya ang ginagawa ngayon ni Liebscher Bracht ay talagang hinihikayat niya ang mga tao na huwag magpa-check up sa anumang nararamdaman para hindi makita ang resulta o larawan. Pero huwag mong kalimutan, may iba't ibang klase ng tao kaya ang kalayaan ay nasa bawat isa kung ano ang gusto nilang gawin. Medyo fatalistiko ang pamamaraan mo.
Sinasabi mo lang na gusto mong ikaw mismo ang magdesisyon para sa sarili mo dahil nagtitiwala ka sa sarili mo, dahil alam mo kung ano ang kaya ng katawan mo. Meron kang panloob na doktor at naniniwala kang doon mo makukuha ang pinakamaraming lakas. Pero may iba ring mga tao na nagsasabi, kailangan ko ng linaw ngayon at kapag nakuha ko na ang linaw na iyon, doon ko maiayon ang mga susunod kong gagawin. Kaya sa tingin ko, dapat lang talaga nating sabihin dito, ang bawat isa ay dapat magpasya para sa sarili niya. Bilang isang doktora, natutunan ko na at parang nakatanim na rin sa akin na mas gusto kong sabihin, siguro mas mabuting magpatingin pa rin kasi yung responsibilidad na dala ko na baka may hindi ako makita para sa ibang tao, ibang usapan na talaga yon. Kaya ngayon, sinasabi ko, magpatingin kayo pero sa huli, kayo pa rin ang magpapasya kung gusto ninyong malaman o hindi. Sa tingin ko, pinakamahalaga ay maghanap kayo ng doktor, lalo na kung may kakilala kayo. Ang ibig kong sabihin, mahusay talaga ang ginawa ni Egbert. Oo, pero hindi lahat ng lugar ay may ganoong tao. Ngunit marami pa ring pagpipilian. Nagpasanay din kami ng maraming ortopediko at pumili kayo ng kombinasyon mula sa karaniwang ortopedikong pananaw na pinagsama sa kaalaman namin kung ano ang ginagawa namin. At pagkatapos, humanap din ng isang medyo progresibo, siguro isang trauma surgeon. Laging maganda yon kasi sinabi sa akin ni Egbert, Roland, ganito dumating sa akin ang mga tao. Wasak na at nakita ko ang posibleng mangyari. Wala akong kaba kasi siya ang nakakita ng pinakamalalang kaso. Ayokong makita siguro ang lahat ng nakikita niya, lahat ng napupunta sa operating table. Pero kung may kakilala kayong tao na alam kung gaano katibay ang katawan at marunong ding mag-assess. Siyempre, kahit konting hinala lang, ang gulugod ay may kahit anong pinsala na talagang hindi biro, kung saan pati ang tunay na panganib ay nagbabanta, na maaari kang magkaroon ng paralysis. Siyempre, gawin ang lahat ng kinakailangan. Malinaw iyon. Pero siguro, siya ay ganoon na sinasabi niya sa akin, huwag mo nang gawin ang recording base sa pagkakalarawan mo. Maaaring may nawawalang transverse process at nabaling tadyang o malalakas na pasa, pero wala rin tayong gagawin. Oo, at gumawa rin siya ng ilang mga pagsusuri, pati na rin sa video. At talagang, gawin mo yung galaw na ito at iyon, ano nararamdaman mo? Maghahanap kayo ng ganun, masasabi ko lang. Sige, pero ulitin ko lang, gusto ko pa ring magsalita para sa karamihan sa atin na hindi katulad mo. Sa tingin ko kapag may aksidente, syempre mas nakatutok at marahil ay mas maganda rin na may therapist kang kasama. Yung kasama mong gagabay at magtuturo ng tamang ehersisyo. Siyempre. Hanggang dito muna ganito sila. At tandaan mo ang tamang posisyon, siguraduhin mong tama ang pagkakagawa mo para maalalayan kanya ng matagal. Sapat naman tayo. Maraming mga bihasang therapist sa labas niya, sa Germany, Austria, and Switzerland, talagang marami tayong Liebscher at Bracht na mga therapist. At sa tingin ko, kung meron kayong ganito at pipili kayo ng ganitong therapist, kayo pa rin ang magpapasya kung paano ninyo ito gagawin. Pero kahit papaano sa simula, may kasama kayong tao sa tabi ninyo Na nagbibigay sa iyo ng kapanatagan. Tama, yung nagbibigay din sa inyo ng kapanatagan, sa tingin ko, napakahalaga nun. Malaking swerte ko na nakuha ko ang kapanatagan sa sarili kong ginagawa sa halos 40 taon. Tama rin naman. Siguro hindi rin masama. Ganun ko rin nakikita ang papel ko dahil hindi ako nagkukwento ng hindi ko naranasan. At ang mga naranasan ko ngayon, magdudulot yan na sa ilang taon. Ganun ko rin ikukwento. Doon pumapasok ang pangmatagalang epekto. Ako sana. Oo, naniniwala akong magiging maayos ito. Patuloy ko pa rin itong pinapraktis para gumanda ang tindig ko. Mas maganda pa. At nagdudulot din iyon na ako. Hindi. Nagdudulot iyon na itong katiyakan ay naipapasa ko rin sa mga pagsasanay o kahit sa mga pasyente. Oo, sinabi mo sa simula na ang mga tao na hindi gaanong gumalaw tulad mo ay malamang na magkakaroon ng malaking problema kapag nagkaroon ng ganitong aksidente. Pagkatapos ng ganitong aksidente, oo, sa palagay ko, ganun nga. Oo,
At may mga tao rin na nagsasabi na pagkatapos ng ganitong aksidente, Hindi na ako magiging katulad ng dati. Gusto kong mas gumaling kaysa dati. oo, ikaw, pero paano yung iba na nagsasabi, oo, si Liebscher Bracht, gusto ko rin gumaling gaya ng sinabi mo. Napakakaraniwan yan. Pero may mga tao rin na nagsasabi, Diyos ko, nagkaroon ako ng napakasamang aksidente at hindi na talaga ako magiging katulad ng dati. Diyan ang sinasabi mo sa kanila. Depende sa aksidente. Kung dahil sa pinapayagang 80 pero nagmaneho ako ng 100 at 50 at na aksidente, doon ako matututo ng leksyon. O paano mo ba ibig sabihin yun ngayon? Ang ibig ko lang sabihin, may mga tao ring nagkaroon ng katulad mong aksidente, pero mas malala ang sugat nila kahit nag-ingat din sila. May mga komplikasyon pa rin silang naranasan. Na naging mahina sila at sinasabi nila, oo, yun talaga ang malaking pagbabago sa buhay ko at hindi na ako magiging katulad ng dati bago ang aksidente. Masamang pagpaplano yan. Oh. Yun ba ang gusto mong marinig? Yun ang gusto kong marinig. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong marinig. Yun ang gusto kong marinig mula sa'yo. Oo, masama talagang magplano ng ganyan. Ang katawan ay isang instrumento at medyo magaan pa ngang tawagin itong instrumento lang. Sang-ayon din ako dyan. Napakaganda talaga ng sistemang ito. Mula kay mga loop ng pagkukumpuni at mga panloob na doktor. Hindi lang isa, sa bawat selula ay may nakatira talagang isa. At napakaraming bagay ang maaaring maitama muli doon. Kaya huwag kayong basta-basta magpaapekto na pagkatapos ng isang aksidente ay mas masama na ang kalagayan ninyo kaysa dati. Siyempre, minsan may mga aksidente. Hindi ko alam ang mga mangyayari na hindi na mababalik. Siyempre, hindi na kabilang dito ang mga ganong sitwasyon. Pero bukod doon, tulad ng sinabi ko, wala talagang dahilan kung bakit hindi ito muling magiging katulad ng dati. At kaya naman, huwag masyadong maging marahas. Gawin lang ito hanggat kinakailangan at bumalik agad sa paggalaw. At lalo na ang mga ehersisyo natin ay ginawa talaga para dahan-dahang maibalik ang lakas. Kaya napakahalaga ng mga ito. Sa tingin ko, tulad ng sinabi mo rin, dahil naranasan mo na mismo kung papaano ang mga ehersisyo, alam mo na siguro mas lalo mo nang pinahahalagahan ngayon kung ano ang meron sa therapy na ito sa mga ehersisyong ginagawa natin. Oo naman. Sa prinsipyo, pwede rin namang ang isang aksidente o isang pangyayari ay maging pagkakataon para masabi, wow, ngayon talaga ako tinamaan. Pero hindi naman ako tinamaan ng ganon na wala na talaga akong magawa. Siguro ngayon ay mas bibigyan ko na talaga ng pansin ang sarili ko kumpara sa dati kong ginagawa. Tama. At maaring mas maging maayos ang kalagayan mo pagkatapos dahil binibigyan mo lang talaga ng oras ang sarili mo. Tama. Magganon din sa mga sakit. May mga sakit talaga na kapag naranasan mo, dun mo lang maiintindihan kung gaano kahalaga ang kalusugan. Kaya mas nag-iingat at mas pinapahalagahan mo na ang sarili mo. At siguro, sa sandaling may mangyari, masasabi mo na, uy, ngayon ko talaga naintindihan. Ngayon, hindi man lahat ay nagagawa ko, pero mas marami na akong ginagawa kaysa dati para mapanatili at maprotektahan ang magandang buhay na ito. Para madagdagan pa, gamitin din ang lahat ng lakas natin. Siyempre. Naisip mo rin ba ulit yon na ikaw ay natuwa ka na nabigyan ka pa ng pagkakataong mabuhay at magpatuloy sa pagtatrabaho? Siyempre. Talagang. At saka, sa tingin ko naman, kahit paano, pwedeng magkaiba ang opinyon dito. Pero nangyayari ang mga ganitong bagay dahil may dahilan din sila. At gaya ng sinabi ko, para sa akin ang dahilan. Naramdaman ko ulit ang sakit dahil iyon talaga ang paksa ko at naranasan ko ito muli. Para malaman ang tunay na halaga ng ginagawa natin dyan. Sa loob na ng 38 taon ngayon. Napansin ko kung paano tumutugon ang katawan sa iba't ibang bagay. Ikinuwento namin ang tungkol sa pagngangalit ng ngipin at mga bagong karanasan na nakatulong sa aking umusad. Napakaganda nyon. Kaya sa huli, maraming salamat sa aksidenteng ito. Sa tingin ko, ramdam na rin natin, di ba? Sana maramdaman din ng maraming tao na talagang nagbabago ang ating katawan. Siyempre, pati na rin sa paglipas ng ating buhay, nagbabago ito. Pero marami tayong magagawa para maramdaman pa rin ang lakas at ang mga posibilidad na meron tayo.
at para magtagal tayong maging komportable sa ating sarili. At dahil dyan, gusto ko lang talagang sabihin ulit. Bawat segundo na hinihintay natin bago magsimula ay sa kasamaang palad, isang nasayang na segundo. Iikot lang ako ulit. Tama si Petra. Para sa mga hindi pa nakakaalam, sasabihin ko ulit ang motto ng ating app. Dahil mahalaga ito, dahil binabago nito ang lahat. Iniisip ng lahat na habang tumatanda, sumasakit at humihina ang katawan, madaling masugatan, bumabagal at marami pang iba. Gusto nating ipakita at ginagawa natin iyon. Marami ring gumagamit ng app ang napapansin na epektibo ito. Habang tumatanda, mas walang sakit at mas maliksi tayo. Mas lalong walang sakit at mas lumalakas. At lahat ng iyon, baliktarin dahil naniniwala kaming malaki ang epekto nito sa pagtrato mo sa katawan mo. Tungkol sa nutrisyon, tungkol sa paggalaw at pati na rin sa paghinga. Ang bago naming isinama sa bagong libro, ang Matagal na Mabuting Pamumuhay. Nandiyan ang aming longevity program, ang pangunahing longevity program. Para dyan, gusto kong tumanda kahit maraming nagsasabi na paglampas 70 o 75, magsisimula ng magkasakit. Pero syempre, may umaabot ng 75 at maganda pa ang kalagayan. Maginhawa ang pakiramdam mo at lubos mong na-e-enjoy ang buhay hanggang dulo. At gusto ko ring idagdag na kapag ikaw ay aktibo, mas nagiging flexible din ang iyong isipan. At ito nga yung napakaganda kasi Habang tumatanda tayo, mas marami tayong naibabahagi at naikukwento mula sa ating buhay para sa mga gustong makinig sa atin. At sa tingin ko, may kabuluhan din talaga kung ano ang sinasabi ng mga matatanda o ng mga nakatatanda. Noon, gustong-gusto kong makinig sa lolo ko, halimbawa, kasi ang dami na niyang alam, ang dami na rin niyang naranasan. Pero para makapagkwento ka sa mga kabataan, kailangan talagang malinaw pa ang isip mo. Tama, at sa katawan din. Oo, kaya nga, malusog ang katawan, malusog ang isipan, talagang sulit na makamit yan. Tama. Oo. At dyan natin ginugugol ang malaking bahagi ng ating oras. At gusto naming mahawa rin kayo dito para maisip nyo rin, baka Oo, ipakita ang posibleng opsyon. Gawing maiintindihan. Gumawa ng mga programa, ipakita, ikwento kung ano ang ginagawa namin dito, kung paano namin ito ginagawa. Basta hikayatin sila na maniwala na ang sariling katawan, isipan at kaluluwa ay talagang hindi mapaghihiwalay. Isang kahanga-hangang pagkakaisa ang mga ito na talagang na maaaring mapanatiling perpektong maayos. Kapag inalagaan mo ito ng perpekto, magkakaroon ka ng ibang buhay. Pati si Ginang, kapag di mo pinansin at inisip mong, ganyan na lang talaga! Kung ano man ang ginagawa ko ngayon, kung nakahiga man ako sa sopa o hindi, pareho lang. Ganito rin naman ang kalagayan ko. Kalokohan lang yan, kulang lang talaga sa alam sa nangyayari. Palagi kong sinasabi, ganito rin ang pananaw ko. Isang beses lang tayo mabubuhay sa katawang ito. Kaya dapat natin itong samantalahin. tama ka dyan. Kaya dapat natin itong gamitin. Kailangan lang natin kunin ang pinakamainam dito. Tama, at yun ang ginagawa natin. Kaya baka pagkatapos ng podcast na ito, gumalaw ka na rin. Tama, magandang mag-ehersisyo at mag-unat sa sahig. Matutuwag ka kung mag-iwan kayo ng rating o komento sa ilalim ng video. Kung napanood mo ang podcast na ito bilang video at bilang isang purong podcast. pwede kang, sa tingin ko, mag-iwan ng mga review. Nakakahiya, di rin ako sigurado. Sinasabi natin lagi, mag-iwan ng review sa Alam mo na yon. Apple Oo, sa Apple at sa at sa Spotify. Tama. Sige, paalam hanggang sa susunod. Paalam!